Ito nga ang reality ng buhay dito sa abroad mga kitsay. 6:45 na nga to ng gabi and papunta kami sa swimming class ni Dengdeng at Charlotte. Ayan nga kasi schedule nila is 7 to 8 ng gabi mga kitsay. And then nagbiyahe na nga kami papunta doon mga 15 minutes or 20 minutes sa karating na nga kami dito mga kitsay. And antayin pa namin yung instructor nila. Instructor ba tawag doon? Basta yun na yun. And after nga ng 1 hour is tapos na sila. Hindi ako naka-video sa loob kasi bawal nga, may mga ibang nakabikini, mga ganun. So, bawal ang camera sa loob. And pagkatapos nila is pinalitan namin and paglabas namin is wala pa si Amo, sinantay pa namin and then nagbiyahe ulit kami ng mga 20 minutes bago makarating doon sa bahay nila. And napansin niyo mga kids, wala na masyadong sasakyan, wala na mga tao kasi gabi na nga, sana all natutulog na kami, kumakahit pa rin nasa abroad. Mapapasana all yung mga nasa Pilipinas, sana all daw nasa abroad. Pero ganito ang buhay dito sa abroad mga kids, reality ng buhay dito. Oo, malaki ang sahod pero hindi namin hawak ang oras namin dito mga kids, pero hindi naman tayo pwedeng magreklamo kasi pinasok natin nito ng kusa eh. Para din sa pangarap. So wala tayong karapatan na magreklamo kasi binabayaran ang bawat oras dito sa abroad mga kids. Ito ang reality ng buhay dito. Kaya sa mga nasa Pilipinas, wag kayo maingit sa mga kamag-anak nyo na DH dito sa abroad kasi mahirap ang buhay dito. Mas maganda pa talaga ang buhay sa Pilipinas. Kaso nga lang, yun nga, kahit may trabaho ka, hindi pa rin sapat para sa pang-araw-araw mo or para sa pamilya mo. Lalong-lalo na kapag marami kang anak, ganun. So kailangan talagang magpursiging mag-abroad or iwanan sila para sa mas malaking sahod para maging sapat sa kanila or maisatuparan ang mga pangarap ng mga anak market size. But anyways, natapos ko na pinaliguan si Charlotte sa si Tengteng. Ayun, kumakain na sila doon. At dahil nga natapos na din tong sinalpa ko kanina sa washing machine, so isampay muna natin. And natapos na nga kaming kumain. Actually, si Amo yung nagluto kanina, hindi ko lang na-videohan. Hindi kami nagluto dito pero nung time na to is super late na kasi kaya hindi kami punta doon sa bahay nila Lola. Hindi na din nagluto si Lola ko. So, naisipan ni Amo na magluto siya. Hindi ko alam kung bakit hindi sila nag-order doon sa labas ng pagkain namin ngayon. Kasi dati-dati is kapag ganitong late is nag-order na sila ng pagkain namin sa labas. Pero siguro nung time na to sinipag si Amo kaya nagluto siya ng pagkain namin. At ayan nga dahil tapos na tayo so magtapon na tayo ng basura. Ayan nga mga kids, bago ako maligo is tignan mo si Tengteng nag-homework pa siya and tignan niyo yung oras mga kids. Magti-10 na siya ng gabi. Ayan, tapos na din ako naligo mga kids. Si Charlotte is nung time na to natulog na siya kasi maaga yung pasok niya bukas and then maaga din ang gising ko bukas alas 6 mga kids kasi ready ko lang yung mainit na tubig and then yung baon niya sa school na biscuit and then pagatasin ko lang siya pagkagising niya kasi hindi na ako nagluluto ng pagkain niya kapag umaga and then hindi na din siya kumakain dito. Kung tatanungin niyo naman kung anong kinakain niya sa school nila is nag-order si Amo ng pagkain nila doon ng tanghalian. So doon na siya kakain so hindi ko na kailangan na gumising ng sobrang aga kasi hindi ako magluluto and hindi na din naman siya kumakain dito ng umagahan, nagagatas lang talaga siya. And then mag-toothbrush and then maghilamos and then magpalit. Hindi na din sila naliligo ng umaga dito kasi gabi sila naliligo dito kasi yun ang nakasanayan nila.